pong lahat ay magbasa ng salita ng Diyos. Let us read together, mga kapatid ko. Ako mauna, mga kapatid. Sabi rito, mga kapatid ko, the Spirit clearly says that in the later times, some will abandon the faith and follow deceiving spirit and things taught by demons. 2. They forbid people to marry and ordered them to abstain from certain foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who knows the truth. Okay, sige. Yun. Sumobra naman. Ayan. Everything God created is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving. Amen. 5, because it is consecrated by the word of God and prayer. If you point these things out to the brothers and sisters, you will be a good minister of righteousness, doors of the bosoms of faith, and the good teaching of God. Amen. 7, have nothing to do with godless meat and old wives' tales, no? Wives' tales. Rather, train yourself to be godly. Sabay-sabay po tayo sa 8. For physical training is of some value, but the godless has value for all things, holding promise to both the present life and the life to come. Praise the Lord. To God be the glory. You may be seated for a while, mga kapatid. Okay. Saan yun? Okay. Sige. Pwede siguro, no? Yan. Salamat sa Panginoon, no? Yan. Thank you. Yan. Ito tayo sa binasa natin kanina, referring to sa a time na sumulat si Paul kay Timoteo. Sabi doon na Paul discusses the rise of false teaching and the important sound of doctrine and spiritual discipline, no? Alam niyo, mga kapatid ko, yung time, dumating sa kay Paul, sinulat niya to nung around 64 AD, no? Marami sa church, mga kapatid ko, in the time of Ephesus, mga kapatid ko, sa church ng Ephesus, mga kapatid ko, may mga Kristiyano doon, no? They, parang gusto pa nila, no? Parang they love to hear the false teaching. Mas dumadami yung sa loob ng church, mas dumadami po, mga kapatid ko, yung mga doktrina, mga kapatid ko, na hiwalay sa turo ng mga apostol, no? Pumasok sa kanilang church yung tinatawag na false doctrine, false teachings, mga kapatid ko. Kaya sumulat si Paul, mga kapatid ko, kay Timoteo na sabihin itong mga bagay na to, na disiplinahin yung church patungkol sa mga pumapasok na mga tinatawag na teachings of false doctrine, mga kapatid ko. Okay. It warns the future apostasy, and some will be led astray to deceptive spirit and demonic doctrines, emphasizing the everything God created is good to be received with thanksgiving. Yun po yung sulat niya, yun po yung nilalaman, mga kapatid ko, ng sulat ni Paul. Winardingan niya, mga kapatid ko, yung Church of Ephesus, kasi nga, no, sa huling araw, no, sa yung tinatawag na apostasy, o the last days, mga kapatid ko, marami po daw yung mga Kristiyano in that time na talagang umihiwalay na. Lumalayo na, mga kapatid ko. Maaring they fall down, they go from another churches,
they believe in the false doctrine, mga kapatid. Kasi pag ang church, napasukan, mga kapatid ko, ng tinatawag na mga maling doktrina, nagkakaroon po ng kaguluhan sa church. Nagkakaroon ng kaguluhan at marami doon ay nanlalamig sila. Nasisira yung kanilang faith, yung po yung mga dahilan, mga kapatid ko. Kaya sumulat ito si Pablo, mga kapatid ko, kay Timoteo para warningan, mga kapatid ko, yung mga kapatiran doon sa church. The passage also contrasts physical training with spiritual training, highlighting the greater value of godliness for both life and life to come. Yan po yung nilalaman ng sulat ni Pablo from 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 8. Tinutukoy niya din doon yung tinatawag na physical training. Alam niyo yung physical training? Pag nag-exercise. Maganda yun, mga kapatid ko. No? Yung ganun, para sa pakinabang ng katawan. Pero sinasabi niya, yung tinatawag na spiritual training. No? Mas maganda yung tinatawag na spiritual training sa pamumuhay dahil ito ay kumbaga kumukuha o nagkakaroon ng tinatawag na pakinabang sa hindi lang sa katawan mo, mga kapatid ko, kundi sa darating na panahon, mga kapatid ko, sinatawag na life to come, no? Sa pagbabalik ng Diyos. No? Siyempre nga naman, pagka yung physical training mo, malayo ka sa bisyo, maganda yung pangangatawan mo, hindi ka umiinom ng alak, hindi ka naninigarilyo, hindi ka nagpupuyat sa mga kung saan-saang lugar, mga kapatid ko, no? Hindi ka gumagawa ng mga mali, mga kapatid ko. Hindi ka nagpapasok ng sari-saring dumi sa katawan mo, mga kapatid ko. Nag-exercise ka, no? Kasi yung ganyan yung mga yung mga tawag na nag-exercise o nagpupunta sa mga gym, no, mga kapatid ko. Sa mga abstains from all mga drugs or mga kapatid ko, no, mga alcoholic, ayaw nila yan, mga kapatid, no. Kasi nila, siyempre, para mapabuti kanilang katawan. Benefits yan, mga kapatid ko. Pero sinasabi ni Pablo, mas maganda yung tinatawag na spiritual training. No? Kasi ito kasama patungkol doon sa tinatawag na pagbabalik ng Diyos, mga kapatid ko. No? Mapapabuti mo yung sarili mo, namumuhay ka ng tinatawag na banal sa harapan ng Diyos. Yun yung tinutukoy niya. No? Spiritual training. Namumuhay ka na mayroong kabanalan, namumuhay ka ng tuwid sa harapan ng Diyos. Ito'y nilalaman ng sulat ni Pablo, mga kapatid ko. At yun ang gusto niyang ipakita, mga kapatid ko. Kaya sinulat nga niya itong historical and contextual clues doon, mga kapatid ko. According to Paul, mga kapatid ko, alam niyo po ba yung sinulat niya to? This is the first imprisonment. No? Pagkatapos niya nung lumabas sa imprisonment, sumulat kaagad siya. Sinulatan niya kaagad si tinatawag na Timoteo, mga kapatid ko. Makikita niya dito sa Acts chapter 28, verse 16, 30-31. Paul discussed the house arrest in Rome, mga kapatid, which ended around 61 and 62 AD. Yan po yung mga time na yun, mga kapatid ko. No? Little background lang, mga kapatid ko. Historical background. At itong mga kapatid ko, sinusulat niya, ina-address niya, mga kapatid ko, sa church of the congregation, mga kapatid ko, in the church of Ephesus, mga kapatid. Let's start, mga kapatid ko. Parang wala yun. Okay? Sige. The Spirit will say that the latter times, some will abandon the faith and follow deceiving spirit and things taught by demons. No? Ito yung medyo, sa unang sulat pa lang ni Pablo, masyadong harsh na yung word niya, no, mga kapatid ko. No? Totoong sinasabi, para sinasabi roon, mga kapatid ko, na walang pagkakamali, no? Walang pagdududa, no? Na sinasabi ng banal na Espiritu, sinasabi ng Espiritu Santo ng Diyos na sa huling araw, no? Mga kapatid ko, no, we are talking about the latter days, mga kapatid ko. We are talking about the last days, mga kapatid ko. And we are pointing, mga kapatid, now, no? Kung noon isinulat to ni Pablo in the last days, mga kapatid ko, way back 2,000
mga kapatid ko, no, 80 o 80 years, mga kapatid ko, or 2060 years from now, mga kapatid ko, nung isinulat ito ni Pablo. Gaano nakatagal yun, mga kapatid, no? Until now, no? Since 2025 na ngayon, no? Plus 60, itong sinusulat na to, 60 AD, sinusulat niya. So, it more than 2,880 years na, mga kapatid ko. No? Kaya, itong sulat na to, we are nearby the last days, mga kapatid ko. No? Baga, nandun na tayo almost in the door of the last days, mga kapatid ko. Kaya sabi niya, sa huling araw, ito yung tinatawag na talagang andun yung expression, mga kapatid ko, no? Na huling araw, mga kapatid ko, ay magkakaroon tinatawag na panlalamig yung maraming mananampalataya. No? Marami yung tatalikod sa pananampalataya. Maaring nakita mo sila nakaraan na una pa sa'yo, tas wala na sila sa gawain ng Panginoon, wala na sila sa pananampalataya. They already, mga kapatid ko, no? Sabi doon, they abandon, they falling away, mga kapatid ko. Kaya si Pablo, mga kapatid ko, sa kanyang espiritu, mga kapatid ko, sa kanyang pagsusulat, mga kapatid ko, binigyan niya ng diin, mga kapatid ko, sa kanyang sulat. Kaya ginamitan niya from the beginning of his word, mga kapatid ko, the Spirit clearly says. Alam niyo ba ibig sabihin nun, mga kapatid ko? Parang ine-express niya, mga kapatid ko, na totoo, no? Walang duda, walang halong mali, mga kapatid ko. No, walang pagkakamali ang pagsulat, mga kapatid ko, ni Pablo dahil nandun yung tinatawag na panguna ng banal na espiritu sa kanyang pagsusulat. No? Sa huling araw, yan ang mararamdaman ng maraming tao. Maraming mananampalataya, ganyan mararamdaman. Parang yung kanilang, yung init na paglilingkod sa Diyos, unti-unting manlalamig ito, unti-unting hihiwalay ito, unti-unting mawawala ito. No? They follow deceiving spirit. Mas gusto pa nila, mga kapatid ko, sumunod doon sa mga mandarayang espiritu. Mas gusto pa nila sumunod yung mga bagay na ayaw ng Diyos, mga kapatid. Mas gusto pa nila, mga kapatid ko, yung mga turo pa. Sabi doon, maging turo ng mga demonyo. Isipin niyo, mga kapatid ko. Dadating ang araw, maraming mananampalataya, makikinig na sa turo ng demonyo. Sakit ito, mga kapatid ko, no? At hindi tayo ligtas pag, mga kapatid, kapag tayo ay hindi manatili sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. No? The danger of latter times, mga kapatid. The danger of apostasy, some will depart, abandon from faith. Yan yung nangyayari, mga kapatid ko. Magkakaroon ng tinatawag na panganib tungkol sa huling araw. No? Sa huling araw, sabi nga doon, mga kapatid ko, no? Sa Matthew chapter 24, verse 10 to 12, at that times many will turn away from faith and will betray, hate each other, and many false prophets will appear and deceive many people because of the increase of wickedness. Ibig sabihin, pagtaas ng mga mandaraya, pagtaas, mga kapatid ko, ng turo ng mga demonyo, so pagtaas, mga kapatid ko, ng iba't ibang klaseng doktrina, mga kapatid ko, na nagtuturo ng hiwalay sa pananampalataya ng mga apostoles, naging resulta na the love of most will grow cold. Yung tinatawag na pag-ibig ng mga mananampalataya, that time, sabi noon, sa huling araw, ito po ay unti-unting manlalamig, mga kapatid ko. No? Ito unti-unting, mga kapatid ko, parang huihina yung kanyang pananampalataya. Ito yung nangyayari, mga kapatid ko, magiging dahilan ito ng tinatawag na pagkawala ng kanyang pananampalataya sa Diyos. No? Many will turn away from the faith. Isa sa masakit, mga kapatid ko, yung ganitong bagay, no? Pagka dumating yung ganitong bagay, mga kapatid ko, yung paglaganap, mga kapatid ko, ng tinatawag na mga maling turo na, no, sa loob ng church, pumapasok na yung tinatawag sa huling araw, mga kapatid ko, no? They will abandon
their faith. Some will depart, mga kapatid ko, no? Ibig sabihin, abandon, mga kapatid ko, no? In the Revelation, mga kapatid ko, sa huling araw, mga kapatid ko, he wrote, quoting from the previous prophecy, "For knew the certain danger would mark in the latter times." Ito yung magiging parang pinakababala, no? Warning, danger, mga kapatid ko, sa huling araw, no? Medyo sa ating pananampalataya lahat, mga kapatid ko, na kapag hindi ka nanatili sa gawain ng Panginoon, hindi ka talaga, mga kapatid ko, ikaw mismo, no? Kasi tayo, nagsama-sama tayo sa gawain ng Panginoon. When we are coming to the church, ang sabi ni Pablo, huwag niyong kalimutan ng pagtitipon lang ito. No? The part of your service is different. No? The part of your service, mga kapatid ko, that is individual. Hindi yung pagpunta tayo dito, mga kapatid ko, that is only sabi ni Pablo, ito katulad lamang ng tinatawag na pagtitipon, mga kapatid ko. No? Sama-sama tayo rito, no? Nagkakaisa tayo, nagpupuri tayo sa Lord. But the true worship, mga kapatid ko, ito sinabi ni Pablo sa Romans chapter 12. No? Sabi doon na to present yourself as a living sacrifice, holy and acceptable. This is your reasonable service. Sabi ni Apostol Pablo. No? Yung ating paglilingkod sa Panginoon, dapat pinipresenta mo, ito yung pinaka-reasonable service mo sa Diyos. No? Dapat sabi doon, holy and acceptable. Hindi ito, mga kapatid ko, yung pagtipon lang natin dito. Kundi talagang ikaw mismo, individually, ikaw mismo, nananatili ka sa pagsunod sa pagkakatwiran ng Diyos, straight ka, mga kapatid. No? Dapat hindi tayo gumagawa ng mali sa harapan ng Diyos, mga kapatid ko. Pag nagkamali ka, hingi ka agad ng tawad sa Panginoon. Nasigawan mo yung sinong nasigawan mo, nakaaway mo yung sinong kaaway mo, mga kapatid ko. Bago ka matulog, mag-pray ka. Hingi ka ng sorry sa Lord. No? Yan yung tinatawag na service mo sa Panginoon. Kaya hindi nga mali din si Pablo. Sabi ng Panginoon, no? If you want to follow me, take up your cross daily. Sabi niyo ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid ko. Diba? Sabi doon daily, no? Hindi every Sunday lang, mga kapatid ko, no? And every meeting lang ng prayer meeting, hindi every meeting lang may Bible study, no? But sabi ng ating Panginoon sa krus, take up your cross and follow me, no? Mga kapatid ko. Take up your cross daily. Yan ang paglilingkod sa Diyos. Araw-araw ka naglilingkod sa Panginoon, no? Yung anak mo, inaasikaso mo, that is also service for the Lord. Matapat kang asawa ng pamilya mo at matapat kang nagtatrabaho, mga kapatid ko. That is all your service, mga kapatid ko. Naglilingkod ka sa lahat ng bagay. Hindi mo pinapayagang makapasok yung tinatawag na kasalanan sa buhay mo. Sa buhay natin, mga kapatid. That is part of the service to the Lord. You know? Yun ang gusto ni Pablo, mga kapatid. Tinuturo ni Pablo yung ganitong bagay, mga kapatid ko, no? Para dahil sa huling araw, ito yung magiging tinatawag natin weapon, mga kapatid ko, sa paglilingkod sa Diyos. Kasi sa huling araw, mga kapatid ko, no? Hindi naman to naglalaro lang ang Panginoong Jesucristo nung sinabi niya to. Hindi naman nagbibiro lang ang Panginoong Jesucristo nung sinabi niya to. No? Sabi niya, in the time, many will turn away from the faith. Hindi naman biro ito, mga kapatid. No? And sabi doon, and will betray and hate each other. Ipagkakanulo niya yung kanyang pananampalataya, maging yung isa ay kaagilitan niyan, mga kapatid ko, no? Hindi naman nagbibiro ang Panginoon, hindi naman sinasabi niya, basahin mo lang ito, hindi naman gano'n, no? Kaya nga tinatawag na sa the danger of the apostasy, no? The danger of latter times. Ito yung mangyayari sa huling araw, mga kapatid ko, no? Yung mga magkakapatid sa Panginoon, magkakaroon ng tinatawag na parang pag-aaway, hindi maayos na usapan, hindi maayos na tinatawag na pagkakaisa, magkakaroon ng pagkatalo-talo, mga kapatid ko. Ito yung mga mangyayari sa huling araw. At ito, kung mangyari, nakasulat ito. No? Yung nagsalita naman sa atin, hindi naman nagsasalita ng pabiro, mga kapatid ko. Kaya nga si Pablo, sa kanyang panalita, sinabi niya, pinangunahan niya na kaagad.
the Holy Spirit clearly say. No? Ibig sabihin, totoo talaga mga kapatid ko na ang bagay nito ay mangyayari sa huling araw. The danger, mga kapatid ko, no? From deception. The danger of deception, deceiving spirit, paying attention instead of deceitful. Darating ang time, mga kapatid ko, ang pangyayaring ito. Yung deceiving spirit, this refers from demonic spirit, angelic being who will rebel against God. Ito yung nagsimula sa kanila, mga kapatid ko, yung deceiving spirit. Ito yung mga demonic spirit. No? Lumaban, nagrebelde sa Diyos, lumaban sa Diyos. No? Ito mga kapatid ko, yung mga demonyo, mga kapatid ko, na lumalaban sa totoo. Lumalaban sa katotohanan. Minamali yung katotohanan. Binabaligtad yung katotohanan ng mga kapatid ko. No? Pag sinabing ang Panginoong Hesus ay tao, sa kanila tao lang talaga. No? So many, they believe that till now, Jesus Christ is still a man. No? They are not become God at any time. Pero maraming salita ang Bible, hindi lang isang word, mga kapatid ko. No? Maraming nagsasabi, mga kapatid ko, na hindi na uso yung pagpapakabanal. Hindi na uso yung pag-ibigay sa Diyos. Hindi na uso yung tinatawag na pagsamba sa Diyos. Hindi na uso, mga kapatid ko, no, na maging mabuti. Maraming ganyan. Ayaw nilang mabuti, mga kapatid ko. Sa huling araw, sabi ng Panginoon. Marami na yan. Deception, mga kapatid ko. Kaya maraming tao ngayon gusto umangkin lang ng yaman, mga kapatid ko, no? Yung tinatawag na bukas palad, wala na, bihirang-bihira na, mga kapatid ko. Parang bibilangin nila sa mga, parang ilan-ilan na lang tayo, kapatid, no? Sa tinatawag na kabutihan, no? Salamat sa Panginoon, yung mga gumagawa ng mabubuti dito, mga kapatid ko, no? Nagawa ng kabutihan, no? Lalo na sa mga wala talaga. Alam niyo, mga kapatid ko, sa Proverbs, no? Sabi roon, sino mang nagbibigay sa mga dukha? Sino mang nagbibigay sa dukha, nagpapautang sa Diyos. At ito'y kukunin niya, no? O isosoli sa kanya ng Diyos. Sipin niyo, mga kapatid, kapag ikaw pala ay nagbibigay dun sa mga taong wala, sa taong mga duka, dun sa taong mga mahihirap, yung walang kaya, mga kapatid ko, ibig sabihin pala nito, nagpapautang ka sa Diyos. No? At ito ay isosoli sa'yo ng Diyos. Ang promise niya, isosoli niya, sipin mo, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na marunong sa lahat, Diyos na nagbigay ng buhay natin, Diyos na mga kapatid ko na pinanggalingan ng lahat ng bagay, nagkautang sa'yo, mga kapatid. Amen? Kapag ikaw pala ay nagbibigay doon sa mga taong mahihirap, doon sa mga taong dukha, yung mga taong walang kaya, mga kapatid ko, yung hindi na nila kaya magtrabaho, hindi na nila kaya, mga kapatid ko, no? Na mga namamalimos na lang. Pag bibigay ka pala doon, nakapagpapautang ka sa Diyos. Amen. Praise God. Kaya pala Diyos, mga kapatid ko, no? Ganun lang ang pagtingin niya doon sa mga dukha. Doon sa mga mababa, nandun lagi yung mata ng Diyos, mga kapatid. Kaya pag kayo nagbibigay, pag nakakita kayo ng mga gitong bagay at kayo ay nagiging matulungin sa kanila, yung iyong ginagawang kabutihan, mga kapatid ko, hindi kakalimutan niya ng Diyos. No? Sabi sa Proverbs, mga kapatid, nagpapautang ka daw sa Panginoon, mga kapatid ko. Praise God. Hallelujah. Second Thessalonians chapter 2, 2 and 3. Not to become easily unsettled or alarmed by teaching
allegedly from us, whether by prophecy or by word or by mouth or by letter, asserting that the day of the Lord has already come. Don't let anyone deceive you in any way. No? Praise God. Maliwanag na sinasabi ng Espiritu sa huling araw, iiwan ng iba ang pananampalataya at susunod. Ano? Susunod sa panlinlang na espiritu na turo ng mga demonyo, huwag, sabi dito, huwag agad magulo ang iyong isip o mabahala dahil sa ilang ulat, pahayag o liham mula sa araw na sa amin na nagsasabing dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan. No? Darating pala yung bagay na to. Kaya nag-warning si Pablo, sumulat si Pablo doon kay Timoteo, na huwag paniwalaan yung mga ganitong turo sa sulat man o anong panipahayag man o nagliham man, mga kapatid ko. No? Kung sinasabing ito'y mula sa amin, sabi ni Pablo, huwag kayong maniwala. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan. Praise the Lord. No? Darating pa lang time, may ganitong mangyayari, mga kapatid ko. No? The danger of deception. The danger of deceiving spirit, mga kapatid ko. No? May mga mag-uulat sa inyo, may mga susulat sa inyo, mga kapatid ko. Sabi ni Pablo, mayroong magsasabi sa inyo ng ganito. Mayroong mga liham, may mga pahayag sa inyo. No? Sa pagdating ng dumating na ang araw ng Panginoon, no? Sabi, huwag kayong padaya. Praise God. The danger from false teaching. Yan yung mga danger, mga kapatid ko. The danger of false teaching, doctrine of demon, seductive spirit. Mga mandarayang espiritu, mga kapatid ko. Mga manunukso, mga kapatid ko. Dami ginagamit ang diablo, mga kapatid ko, sa ganitong bagay. Alam niyo ba, mga kapatid ko, na meron ng church ng demons? Minsan nakapanood ako sa YouTube, ini-interview siya, mga kapatid ko, no? Yung pinaka-ministro, mga kapatid ko, yung kanyang suot, pulang-pula. Tapos lahat sila, mga kapatid ko, yung kanilang mga dress, puro nakaitim sila. No? Tapos yung may cross sa harapan nila, mga kapatid ko, nakabaliktad. Ini-interview pa sila. Tapos yung mga santo nila, mga kapatid ko, demon talaga. Sabi ko, malupit itong mga ano na to. No? Maraming ganyan. They are deceiving spirit. Tapos sabi nila, kung hindi kami pakinggan ng Diyos, pakinggan kami ng demonyo, dito kami sa demonyo. Total, pinakikinggan kami. Total, pinayayaman kami. Total, binibigay yung mga prayer namin, total, na yung aming mga hiling, binibigay ng demonyo. Dito na kami, ito na yung aming Diyos. Isang mga kapatid ko, no? Yung demonyo, magaling siya, i-twist yung mga bagay, mga kapatid ko. Na kapag sinasagot yung mga prayer, sinasagot ng demonyo yung kanilang mga dalangin, parang niniwala na sila, totoo yung demonyo kaysa sa Diyos. Mga kapatid ko. That is the demonic spirit, mga kapatid ko. No? Alam niyo, mga kapatid ko, no? There is starting the demonic spirit, mga kapatid ko, during in the Garden of Eden, mga kapatid ko. No? Genesis chapter 3, verse 1 to 5. Ang sabi rito, did God really say you must not eat from the tree, any tree in the garden? Yan, yan po yung sabi ng deceiving spirit. Sumagot naman si Eva, si Eve, sabi rin ni Eve, you will not eat, you will not certainly die. The serpent said to the woman, for God knows, sabi ng demonyo, mga kapatid ko, kay Eve, you will not certainly die. No? The serpent said to the woman, for the God knows that when you eat from it, in your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. Tignan niyo, mga kapatid ko, yung promote ng demonyo, magiging Diyos ka.
Yan, maraming tao, mga kapatid ko, pag itatanghal siya, mas gustong-gusto niya. No? Kaya nga sa Garden of Eden man, doon yung deceiving spirit, mga kapatid ko, doon nagsimula, mga kapatid ko, yung tinatawag na doctrine of demons. No? Tiniwis niya kaagad yung salita ng Diyos. Ang sabi ng demonyo, huwag kayong kakain, huwag kayong hihipo doon sa oras na hipuin ninyo yun. At kinain niyo yun, walang sala kayong mamamatay. Sabi ni Satan sa kanya, no? Sabi ng ahas, totoo bang kayo mamamatay? Ganun ba ang sabi ng Diyos? O ang sabi ng Diyos na kapag kinain niyo na yan, mabubuksan ang inyong mga mata. Ito yung deceiving spirit, mga kapatid ko. Start from there, no? Mga kapatid ko, in the Garden of Eden, mga kapatid. Until now, they continuously deceiving. When God became in the flesh, mga kapatid ko, no? Nung siya, ang mga kapatid ko ay maging tao, mga kapatid ko. Ang ating Panginoong Kristo, no? When He was manifest in the flesh, no? During His, mga kapatid ko, tinatawag na fasting, no? Nung umakyat doon siya sa bundok, mga kapatid ko, alam niyo yung nangyari? Nagkaroon ng dayaan. Ginamit din ni Satan yung Word of God. No? Ang sabi ng Panginoon, no, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sabi ng demonyo, kung talagang anak ka ng Diyos, gawin mo ng bato ang tinapay na to. Nakita niyo kung paano mag-deceive? No? Isipin mo, yung pinakikita niya na tinuturo niya kung talagang makapangyarihang Diyos ka. Gawin mo nga, sige nga, gawin mo nga bato ito. Itong tinapay na to. Kaya nung umakyat siya sa taas, pinakita rin niya lahat yan, ibibigay ko sa iyo. No? So may pinakataas na bundok. Sabi niya, lahat yan ibibigay ko sa iyo. Sambahin mo lang ako. Sabi ng Panginoon. Kaya ang Diyos, kala niya may isa niya, sabi niya, ng Panginoon na sasamba ka. Isa lang dapat mong sambahin, ang Diyos lang. In that time, sino ba'y kausap ng demonyo? Ano? Sabi niya, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Dahil sa pinakamas mataas pa, sabi niya, sige nga, magpatihulog ka. Dahil sabi ng salita ng Diyos, no, sasaluhin ng iyong mga paa para hindi ka matisod sa mga bato. At yung mga patid ko, yung demonyo, paano mag-deceive sa ating Panginoon Kristo. No? Kaya tayo, mag-iingat tayo, mga kapatid ko. No? Si Brother Willie, example lang kita, Brad. No? Sabi niya, may mga time daw, bumibulong sa kanyang demonyo, magpakamatay ka na. Oo. Sabi niya, mga kapatid ko, ganyan ang demonic spirit. Na pag nakita niya na yung kahinaan mo, mga kapatid ko, doon siya kikilos, doon siya gagawa ng paraan para mailayo ka sa Panginoon. Yan yung kanyang ginagawa, mga kapatid ko, no? Dadahihain ka niya, hindi totoo yan, no? Wag mong gawin yan. Ganyan yung deceiving spirit, no? Bibigay ka sa Panginoon, ako ka magbigay. Pagka ibibigay mo yung touch mo, naku, huwag ka magbigay. Kailangan pa ng pamilya mo yan. Kailangan pa yan sa pamilya mo. Kailangan niya na, no, ng pamilya mo doon. Mas doon, makakatulong ka pa. Ano yung deceiving spirit, mga kapatid ko? Atin ka sa gawain ng Panginoon, magbibihis ka. Naku, huwag ka nang umatin. Sila nga, hindi nga sila, diba? Ganun, mga kapatid ko. Yung deceiving spirit, dinadaya yung isip mo. Pagod ka na, magpahinga ka na lang. Tsaka maganda makapaglaba ka para pagpasok mo sa trabaho, service naman sa Lord yan, Minsan dinadaya ka sa mga ganung paraan, mga kapatid ko, no? Tamo, sakit ang katawan mo, pakiramdam mo, masakit yung katawan mo. Parang masakit na, Kahit wala ka namang nararamdaman, di ba? Dahil dinadaya tayo ng espiritu minsan, ganun mga kapatid ko, Yan. The danger form. Yan yung mga danger form, no? Danger of apostasy, danger of deception, no? Danger of false teaching. Ano mangyayari? No? Pag nangyari yun, losing of your faith. Mawawala yung ating pananampalataya sa Panginoon. No? Kaya nga sabi noon, some will depart from the faith. Abandoning their faith, mga kapatid ko. Abandoning the church. Alisin nila yung kanilang pananampalataya. They losing their faith pag naniwala sila sa gano'n. I want you to all bow down your head and let us pray together to the Lord. Lord, salamat Panginoon sa kabutihan mo.
luwalatiin ka, sambahin ka, Panginoon. At narito, Panginoon, tinataas ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. Alisin mo yung mga bagay na dumadaya sa aming mga puso. Alisin mo yung mga bagay na sumisira sa aming pananampalataya. Alisin mo, Panginoon, yung mga bagay na panghihina sa amin, Panginoon, na kami mawawala sa gawain mo, Panginoon. Turuan mo kaming gumawa ng mabuti. Turuan mo kaming gumawa ng tapat. Turuan mo kaming gumawa ng bagay na nais mo sa aming pananampalataya. Huwag mo hayaan mawala o manlamig, Panginoon, ang aming pananampalataya. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Hesus, sa umagang ito. Bayaan, Panginoon, ang bawat sa amin. Hallelujah. Ay mong karapat dapat tumanggap ng iyong biyayang galing sa iyo, Panginoon. Samahan mo kami ng iyong mga anghel, Panginoon. Let the ministering angel minister us, Lord. And let the spirit of hearing the word of God, hearing, Panginoon, sa salita mo, God, hallelujah, hearing sa espiritu na binubuo mo sa amin, Panginoong Jesus. Pangungusap na galing sa iyo. Ikaw ang manahan, Panginoon. Hayaan mo ang salita mo ay hindi madaya, Panginoon. Hayaan mo ang salita mo manahan sa aming mga puso, Panginoon. Sa puso, isip at aming kaluluwa. Ikaw ang mataas, Panginoon, at madakila. Maraming salamat po, Panginoon. Luwalatiin ka sa umagang ito. Sa iyo po ang papurit pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Let us continue, mga kapatid. Content for the faith. No. The faith doesn't mean losing the ability to believe, mga kapatid. No? But losing the content of Christian would believe it. No. Sabihin, mga kapatid ko, yung ating faith, no? Yung ability to believe, mga kapatid ko, no? Nawawala lang ito, mga kapatid ko, kung hindi mo tinatawag na pinaglalaban ito. Sabi sa Jude chapter 1, verse 3, mga minamahal na ikusanang isulat sa inyo tungkol sa iisang kaligtasang tinanggap nating lahat. Ngunit natagpuan kong kailangang isulat ko sa inyo ang panawagan na ipaglaban ang pananampalataya, minsanan at magpakailaman na pinagkatiwala sa mga banal. Dear friend, although we are very eager to write you about the salvation we share, I felt compelled to write you to urge you to contend for the faith. Ibig sabihin, gusto ni Pablo, mga kapatid, tayong mga mananampalataya, tayong mga Kristiyano sa ating panahon, minsan, kailangan ipinaglalaban. Contend for the faith. Kailangan mong ipaglaban, mga kapatid ko, no? Yung pananampalataya. Kailangan mong tayuan yung pananampalataya mo, mga kapatid ko. Kailangan mong, mga kapatid ko, na ipakita. Amen. Sabi mo sa lahat, pakita. Pakita mo yung pananampalataya mo. Bago kumain, manalangin ka sa Diyos. Kasama yung mga trabaho mo, kasama mo yung mga kasama mo sa bahay. Huwag ka mahiya, mag-pray ka. Nalangin ka sa Lord. Buti na lang, wala dito yung mga boss, mga kapatid ko, no? Yung upo ka na lang, tapos tulog-tulugan ka na, no? Hindi ka na magbabayad, no? Tulog. Sa jeep, kunyari, sabit-sabit ka, no? Hindi nagbabayad, mga kapatid, no? Praise the Lord. Dati nung teenager ako, ginagawa ko dati. Naghahanap pa ako ng ticket, eh. Sa hawak-hawak ko, tulog ako, nakagan pa yung ticket, mga kapatid. Mga mandaraya, mga kapatid ko. Hallelujah. Praise God. Sama, no? Kapatid na. Dumaan tayo sa mga ganung bagay, no? Ewan ko lang sa inyo kasi nung time na yun, no? No? Ang daraya. Dapat pinaglalaban yung pananampalataya. Kasi ako nung bata pa ako nun, eh. Pumupunta kami dati nun sa Cubao. Sa Cubao, kasama ko yung mga pinsan ko. Pumunta kasi may palaruan doon. Nandun yun sa circle, no? Merong tinatawag na carnival doon. Pupunta kami doon, mga kapatid ko. Grade 6 pa lang. Kasi doon yung mga tita ko, nagtitinda sila doon. Tindahan sila ng mga, may mga pagkapagkain doon. Mga hotdog.
Alam mo, pumunta ako doon kasi madayang palaruan. Pinapunta ako ng tita ko. Minsan wala kaming pambayad. Minsan kandong kami, 3 pagkakapatong eh. Yung mga bata pa naman kami. Andito na naman kayo, pero mga nakabis kami. Praise God. Kaya dati, alam ko nang sumakay-sakay ng mga bus. Hindi na ako maililigaw mula Caloocan papunta ng Cubao kasi alam ko na yung kung saan sasakay. Yung ating pananampalataya, no? Na kailangan natin minsan, mga kapatid ko. Dito, mga kapatid ko, describe the essential teaching of Christian faith. Pinapakita rito, mga kapatid ko, no, yung halaga ng tinatawag ng pananampalataya ng isang tao o ng isang Kristiyano, yung kanyang pananampalataya, mga kapatid ko. Yung tinanggap natin, mga kapatid ko, yung narinig natin, mga kapatid ko, no? Ayon kay Jude, mga kapatid ko, no? Minsan kailangan din palang pinaglalaban ito. Di lang minsan, dapat nga laging pinaglalaban. At saan ka pumunta, no? Sabi mo, Christian ako, no? Sabi mo, Christian ako, I am Christian. No? Sabi mo kagad, pag may ano ka, hindi mo kayang sabihin na Christian ka, sabi mo, kasi magsisimba ako. Pag niyaya ka, hindi, magsisimba ako. No? Magsisimba ako. No? Para mahadlangan kagad yung mga pagyayaya sa iyo, mga kapatid. No? At kung di ka naman na nahihiya, mas maganda. No? Sabi mo, ay, Christian. Pag Sunday, hindi ako pwedeng sumama sa inyo kasi Christian ako. Kailangan kong magsimba. Kailangan kong sa fellowship, hinahanap ako ng kapatiran doon. Kasi yung upuan ko doon may pangalan. Pag wala ako doon, absent ako. Kaya lagi akong dumadalo. No? Dapat may ganun pala tayo. No? Para pagka nawala, uy, absent siya. No? Praise God. No? Alam niyo, kailangan natin yan sa pananampalataya natin. No? Sa mga pamilya mo, kamag-anak mo, pinsan mo, kaibigan mo, nakikita kang Christian ka. No? Para yung pananampalataya mo hindi malos. Marami kang madadala sa Panginoon. Pag nakikita mo, alam niyo, ang salita ng Diyos, no, habang kinikip mo ito, iniingatan mo ito, sinusunod mo ito, mga kapatid ko, in the reverse, mga kapatid ko, in parallel, ganun din gagawin sa iyo ng Diyos. Kung paano mo kinikip niya yung sa kanyang salita, no, kung paano mo kinikip mo, mga kapatid ko, yung iyong pananampalataya, kung paano kinikip mo yung Word of God, mga kapatid ko, ikikip ka rin ng Lord. Ikikip niya rin yung salita niya na binitawan sa iyo. Ikikip niya rin, mga kapatid ko, yung mga sinabi niya doon, mga kapatid ko, yung mga promises niya, mga kapatid ko. No? Kung ikaw nga, kaya mo magtapat sa Diyos, no? Lalo ang Diyos, kaya niyang magtapat sa atin. Amen? Alam natin ang faith. Faith is pananampalataya, isang kapanatagan, no? Ng mga bagay na hindi nakikita. Ito yung pananampalataya, no? It's a substance of things not seen. Substance of things hoped for and things not seen. No? At kapanatagan isang bagay na hindi. Ganun pananampalataya, no? Parang wala, tas meron pala, no? Kasi ano siya, no? That is faith, no? Kahit di mo nakikita yung hangin, naniniwala kang may hangin, mga kapatid ko. Kahit hindi mo nakikita yung kuryente nito, mga kapatid ko, alam mong merong current yan. May electrical yan, alam mong kahit di mo nakikita. No? That is a part of faith, no, mga kapatid ko. No? Ganun yung faith, no? Yung bagay na hindi mo nakikita pero pinaniniwalaan mo. No? Yung iba kasi, they must see before they believe. No? Minsan, sa lahat ng bagay, hindi pwedeng gamitin yan, mga kapatid, no? Yung to see is to believe. No? Pwede lang yan sa ibang bagay, pero sa ibang bagay, hindi na kailangan yan, mga kapatid ko. No? Hindi pwedeng i-apply yan sa lahat ng bagay, mga kapatid ko. Lalo na sa faith. Lalo sa paglilingkod sa Lord. Hindi ka maniniwala, mga kapatid ko, na walang impyerno. Hindi. Hindi ka maniniwalang, mga kapatid ko, walang tinatawag na eternal life. Hindi mo paniwalaan yan, mga kapatid ko. You must believe, mga kapatid ko, habang wala pa yan. No? Hindi ka pwedeng hindi maniwala na once people, mga kapatid ko, ay mamatay,
no? Kasunod na yung tinatawag na judgment, hindi pwedeng hindi maniwala. Kahit hindi mo pa ito naranasan, kahit hindi mo pa ito nakita. Yun yung faith, mga kapatid ko. Naniniwala ka, kahit di mo, mahirap nang maniwala ka, tapos kaya mo makita. Hindi mo pwede mangyari yun, mga kapatid. Pag nangyari yun, maniniwala ka sa impyerno, kung kailang makita mo na yung impyerno. No? Hindi pwede, no? Kailangan, yung faith mo, mga kapatid ko, iiral yun, mga kapatid ko. In Romans chapter 10, verse 17, faith is starting of hearing by the word of God. No? Nagsisimula ito sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya lagi tayo nakikinig ng salita ng Diyos para yung faith natin nag-i-increase. No? Kailangan natin, mga kapatid ko, ng word of God para yung faith natin lalago. It will grow, mga kapatid. No? Dahil yung pananampalataya, they will start from the hearing of the word of God. Para alam mo yung gagawin mo, alam mo yung susundin mo, alam mo, mga kapatid ko, yung paraan ng Diyos, mga kapatid ko, sa pamumuhay natin, mga kapatid ko, bilang mga Kristiyano. No? Hindi pwedeng, alam ko na yan. Hindi pwedeng gano'n, mga kapatid ko. Hindi pwedeng hindi ko na kailangan umaten dahil alam ko na yan. Hindi, mga kapatid ko. No? Your faith will be start always with the hearing of the Word of God. Without the Word of God, your faith will be loose, mga kapatid ko. No? Para bagang isang halaman, para mabuhay ang halaman, nandun yung mga sustenance niya, mga kapatid ko, nandun yung water. No? Nandun yung sunlight, mga kapatid ko, no? Para mabuhay yung isang halaman. Ganun din yung ating faith. Para mabuhay ito, kailangan, mga kapatid ko, ng tinatawag na pakikinig ng salita ng Diyos at pagkatapos doon susunod ka sa napakinggan mong salita ng Diyos. Then, lalago ang ating pananampalataya. Everybody say amen. Amen. Praise God. Yan, binasa natin kanina, no? When some depart from it, they abandon the faith, essential teaching of Christianity. Colossians 1, chapter 1, verse 23. Matthew chapter 24, verse 10. Alam niyo, Matthew chapter 24, verse 10, mga kapatid ko, no? Nasa huling araw, mga kapatid ko, no? Sabi doon, yung ating babalikan, mga kapatid ko, no? Nais kong tingnan, mga kapatid ko. Gusto ko sanang basahin, mga kapatid ko, chapter 24. Nawala lang sa ko, mga kapatid ko. Amen. Basahin ko sa wikang English, mga kapatid. Sabi roon, then you will be handed over to be persecuted and put into death, and you will be hated by all nations because of me. Alam niyo, sa paglilingkod sa Diyos, no? Kaya nag-warning si Pablo, ganun din yung warning ng ating Panginoong Jesus. Dahil sa Panginoon, we will be persecuted. Dahil sa Panginoon, we will be, mga kapatid ko, ay parbagang kakamuhian ka, mga kapatid ko, ng lahat ng tao. And that time, sabi doon, that time, many will turn away from the faith and will betray each other. And many false prophets will appear and deceive many people because of increase of wickedness. The love of most will grow cold. But the one who stand firm, the end shall be saved. No? Yung mananatili hanggang sa wakas, mga kapatid ko. Kaya nga alam nyo, in the last period ng pananampalataya natin, kaya nga sabi doon, in the last. No? The same, yung nananatili, yung pinaglalaban niya yung kanyang pananampalataya, no? No? Yung
tinanggap niyang Panginoon Kristo, mga kapatid ko, no? Hindi siya naniniwala sa mga tinatawag na false teaching, mga kapatid ko. Hindi siya naniniwala sa mga ibang turo. No? Sabi doon, the one who will stand firm to the end will be saved. Yung mananatili siya hanggang sa dulo, mga kapatid ko, sabi doon, siya'y maliligtas. Kaya ngayon pananampalataya natin, hindi ito matatapos, no? Hanggang the end to. Hindi pwedeng sa gitna ka lang, aayaw ka na. No? Sa simula pa lang, aayaw ka na, mga kapatid ko. Kailangan mong tatapusin yung pananampalataya mo until the end. Kung hindi man dumating ang Panginoon, o mawala man ng buhay mo, mga kapatid ko, dumating ka man sa kamatayan, no? Pinaglaban mo yung faith mo, sabi ng Lord, be saved, will be saved. Praise God. Hallelujah. Layo pa ba yung time ko, mga kapatid? Amen? Some departure from the faith and embrace the doctrine of lies. Ito rin yung mga sinabi ko kanina, from 2 and 3, mga kapatid, speaking lies in hypocrisy, mga kapatid. Second, having their own conscience seared. No? Yung masusunog na yung kanilang tinatawag na, nandun na mga kapatid ko, parang wala na sa kanila. Yung magsalita ng kasinungalingan, parang normal na lang. Yung hypocrisy, mga kapatid ko, nandun na mga kapatid ko. Forbidding to marry and commanding to abstain from foods. Pinagbabawal na yung tinatawag na pag-aasawa, mga kapatid ko. Pinagbabawal na din yung ibang mga pagkain, mga kapatid ko, na tinuturo ni Pablo. Minsan may mga turo, mga kapatid ko, no? Yung alam niyo, sa pananampalataya kasi, may mga bawal din talagang mga pagkain, no, mga kapatid ko. May mga ayaw din ng Lord na kainin natin. No? Sa Old Testament, itinuro doon na pinaka-ayaw ng Diyos, no? Yung karumal-dumal sa harapan ng Diyos, no? Yung tinatawag na dugo, no, mga kapatid ko. No? Pero pagdating sa Lumang Tipan kasi nagkaroon ng pagbabago. No? Yung ayaw ng mga Jews na kainin, yung mga Hudyo, mga kapatid ko, no? Ay pinayagan na ng Lord na kainin. No? Si Pedro, mga kapatid ko, alam niyo, nung si Pedro, dumating siya sa tinatawag na kagutuman, mga kapatid ko, halos mawala na siya ng tinatawag na pagkahilo. Nung minsan na, mga kapatid ko, bumagsak siya at nakatulog siya, nakakita siya ng pangitain. At sinabi sa kanya, Pedro, magtindig ka. Kanya, magpatay ka, kumain ka. Nakita niya, mga kapatid ko, doon sa may parang kumot, mga kapatid ko, no? Na nandun yung sari-saring mga hayop. Kaya sabi ni Pedro, sabi niya, hindi ko magagawa yan, Panginoon. Sabi niya, kailanman hindi ako kumain ng mga marurumi at karumal-dumal na pagkain. No? Ganun yung contest niya sa Panginoon. Kasi sa mga Hudyo, maraming mga pinagbabawal na mapagkain, mga kapatid ko. Iba't ibang klaseng mga pagkain, pinagbabawal the time sa kanila, mga kapatid ko. Under their law, mga kapatid ko, under the law of Moses, mga kapatid. Pero nung sabi ng Panginoon sa kanya, huwag mong ituring na marumi ang malinis o ang bagay na nilinis ko. Nasa harap ng Diyos, mga kapatid ko, once you are to be clean, you are clean. Pag nilinis ka ng Diyos, mga kapatid ko, ikaw ay malinis na. Minsan tayo, narurumihan tayo, mga kapatid ko, may patungkol din sa ating pananampalataya. Minsan, pag nagkagawa tayo ng kasalanan, nakagawa tayo ng mali, mga kapatid ko, no? Huwag mo ipagpalagay na dumumi ka na ng gusto. Ikaw ay marumi na. Pag nilinis ka ng Lord, you are clean. Kaya nga niniwala tayo, once God you save, mga kapatid ko, niniwala tayo, it will be saved if you will stand in the faith, mga kapatid ko, no? Pag nilinis ka ng Diyos, huwag mo ipagpalagay na marumi ka. Let's pray. Let us forgiveness to the Lord, mga kapatid ko, no? Huwag mo sabihin na wala na.
Ilalis na ako ng Panginoon. Mahina na ako sa pananampalataya. Oh, no, mga kapatid ko. Yan ang bulong ng dyablo. Pero yung faith na binigay sa iyo ng Lord, yung kaligtasan binigay na sa iyo ng Lord, huwag mong ipagpalagay na hindi yan mawawala sa iyo. No? Kaya nga pag tayo ang Diyos, pag naglinis sa atin, mga kapatid ko, in and out. From present to future. Ganun maglinis ang Diyos. Ganun magligtas ang Lord, no? Hindi liligtas ka ngayon ng Lord, bukas di ka naligtas, no? Mga kapatid ko, no? But you must stand in faith, no? You must stand, mga kapatid ko, sa pananampalataya mo. Ipaglalaban mo yan. Habang nakikita na ba, you will meet struggle, mga kapatid ko, no? You will meet circumstances, mga kapatid ko. Maraming mga obstacle, mga kapatid ko, na dadaan sa buhay mo, sa pananampalataya mo. Maraming problema, but still, mga kapatid, you will stand in your faith, no, mga kapatid? Refutation of legalism, mga kapatid. Sa 4 and 5, no? Yan yung tinutukoy ni Pablo dyan. Refutation of legalism, for every creature of God is good. Alam natin, mga kapatid ko, no? Nang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Kaya nga sabi ni James, no? Every good and perfect gift is from above. No? Lahat ng bagay na mabuti, galing ito sa Diyos. No? For God is good. Pagdating sa mabubuting bagay, lahat ng mabuti, naniniwala ko, 100%, according to the Bible, ito ay galing sa Diyos. Ito ay mula sa Diyos. No? Mas tating sa kabutihan, no? Galing ito sa Diyos. Yung makaalala ka ng mabuting bagay, mga kapatid ko, ito ay galing sa Diyos. No? Makaalala ka, mga kapatid, na gusto mong dumalo sa gawain ng Panginoon, ito ay galing sa Diyos. Ito ay kabutihan ng Diyos. Maalala mong magpatawad ka, ito ay galing sa Diyos. Kabutihan to ng Diyos. Mga kapatid ko, ikaw ay gumawa ng mabuti sa kapwa mo, ito ay galing sa Diyos, mga kapatid ko. Lahat ng bagay na mabuti na iisipin mo, mga kapatid ko, ito lahat ay galing sa Diyos. Kaya nga taliwas dito, no? Ito ay, hindi ka gagawa ng mabuti. Ganun lang naman, gawa ng mabuti, hindi mabuti, mga kapatid ko. No? Sabi ni Pablo, nothing is to be refused. No? Wala siyang bagay na itinatanggi, wala siyang bagay na, mga kapatid ko, no? Sa ginawa ng Diyos, no? Walang pagtatangi. Kaya nga ang Panginoon, there is no favoritism with God. It is sanctified by the word of God and prayer. No? Lahat, mga kapatid ko, from Genesis, mga kapatid ko, no? Nakikita doon natin, mga kapatid ko, yung biyaya ng Diyos. Kabutihan ng Panginoon, mga kapatid ko. Nang nililikha niya rin Eden, nung nilikha niya si Eva at Adan, mga kapatid ko, nandoon din, mga kapatid ko. Sabi niya, I have given you every herb and the yield seeds, which is on the face of all earth, and every tree whose fruit yields seeds to you, it shall be for your food. Ganun ang Diyos, mga kapatid ko, pag gumawa, no? Amen. Yung sa Panginoon. Kailangan lahat ng bagay, mga kapatid ko, it will be thankful with God. Lahat ng bagay na darating sa iyo, it will be thankful, mga kapatid ko. Praise God. Bilisan natin. Instruction in the ministry for Timothy 6:7. Lapit na po tayo. How to tell you are fulfilling your call. Paano mo sasabihin na gagawa mo yung tawag sa iyo ng Diyos? First, if you instruct the brethren in these things, you will be a good minister of Jesus Christ. Kung tinuturuan mo yung mga kapatiran, no, sinasabihan mo yung mga kapatiran na hindi dapat, no,
Nagtuturo ka sa mga anak ng Diyos, nagtuturo ka sa mga kapatid mo, mga kapatid ng mga mabubuting bagay, no? Ito'y tunay na paglilingkod sa Diyos, mga kapatid ko. You will fulfilling your call. No? Nagagawa mo yung tawag sa iyo ng Diyos kapag ikaw ay nagtuturo ng tama sa mga anak ng Diyos. Second, nourish in the word of faith and of good doctrine which you have carefully allowed. Isang katotohanan, mga kapatid ko, na kapag sinasabihan mo ang kapatiran, no, ng mga mabubuting bagay, mga kapatid ko, sila'y pinapakain mo, mga kapatid ko, ng salita ng Diyos, ng pananampalataya, mga kapatid. Tinuturo mo sa kanila yung dapat, mga kapatid ko, na gawin. Kaya meron tayong mga doctrine. May mga palatuntunan tayo sa church. No, ito hindi naman hango sa aming sarili, mga kapatid, galing sa Diyos, mga kapatid ko, galing sa salita ng Diyos. Minsan nagtuturo tayo, mga kapatid ko, no, ng mga ganung mga bagay. Inonoris natin kayo, may mga Bible study tayo. Meron tayong mga kapatid ko, tinatawag na prayer meeting. No, marami tayong mga kapatid ko, minsan meron mga tayo outdoor fellowship, may mga meeting tayo, no, para manoris mga kapatid ko yung pananampalataya mo. Minsan kailangan natin to para lumusog yung pananampalataya natin. No? Huwag mong kalimutan, mga kapatid ko, na kailangan ng isang mananampalataya, kailangan mabautismohan siya. Kailangan, mga kapatid ko, meron siya sa pulong natin, sa first day natin, meron tayong tinatawag na communal service, mga kapatid ko. No? Ito'y nakakapag-nourish sa atin, no, sa pananampalataya. Atin ka sa gawain ng Panginoon. No? Parang pinipili mo pa yung damit mo. Ano kayo maganda sa susuot ko? No? Huwag na yung suot ka lang ng suot ng damit, mga kapatid. No? Piliin mo yung maganda sa paningin mo. No? Kasi pag ginagawa mo yun, parang pinapakita mo sa Diyos, you are special to me, Lord. You are important to me, Lord. No? Parang ganun, mga kapatid ko. No? Sa New Testament, tinuturo nga din yung pananamit, mga kapatid ko. No? Pati sa mga babae. Mga babae, huwag nyo nang lalagyan ng mga ala. Parang may ganun pa, mga kapatid ko. No? Maraming mga bagay, mga kapatid ko. Tinuturo sa pananamit, sa pananalita, mga kapatid ko, sa pamumuhay. No? Sabi nga dito, huwag mong bigyan ng pansin ng mga walang kabuluhang alamat. Sabi-sabi, sa halip, magsanay ka ng banal na pamumuhay. Si Nanay Nelia, no? Nung kami ay mag-elder, no? Sabi, iwasan nyo na elder siya, magbiruan ng biruan, mga salitang hindi magaganda. No? Yuko-yuko kami ni elder siya. Siyempre, mga kapatid ko, no? Ba't di kami makikinig? Dapat makinig kami, mga kapatid. Di lang kami yung taga-turo, tapos kami hindi marunong makinig. Kailangan marunong kami. Kaya niiwasan din namin ni Elder pag sinayin dyan, huwag ka mo sa salita. Magwala na. Amen, no? Saan ganun yung mga kapatid ko, no? Iwasan yung mga salitang biblical naman yun, mga kapatid. Iwasan yung mga salitang walang kabuluhan. No? Kasi nagdudulot ito, mga kapatid ko, nung tinatawag na pagkawahina ng pananampalataya. Totoo yan, mga kapatid. Amen? Reject, repent, and all wise fable, mga kapatid ko. Yung mga salit-saling sabi, no? Mga walang kabuluhang pananalita, mga walang kabuluhang alamat, may tumawid na pusa. Huwag tayong atin ng church, may tumawid na pusang itim. Di ba? Uy, nawa ka mo lang, anak ko, iyak na iyak. Punasan mo ng laway. No? Isa mga ganun tayo, mga kapatid ko, no? Dadali mo naman ngayon sa manghuhula. Ang sabi ng manghuhula, hinulaan naman. Hula nga lang eh. Tapos naniwala ka pa. Ganun tayo, mga kapatid, no? Lisa. Is the Lord. Inyos tayo. Keeping your priorities straight. Last na po tayo. Praise the Lord. Priorities in life. Napakalaga ng priorities in life. Training in godliness. Instead of focusing pointless meat, sabi doon, no?
and futile practices, believes should train themselves in godliness which is beneficial for both this life and the life to come. Napakalaga, mga kapatid ko, alam niyo yung pag-attend natin, mga kapatid, is a part of training, mga kapatid ko. No? Yung dumadalo ka, minsan may kanya-kanya tayong minister, no? Yapis, deacons, UFM, no? Marami tayong mga ladies, women's, men's, mga kapatid, no? Meron tayong mga trainings, mga kapatid ko, no? Kailangan dinadaluhan yan, mga kapatid ko. It will be beneficial. Pero sabi rito, mga kapatid ko ni Pablo, godliness versus physical training. May pagkakaiba ng konti. This passage highlights that while physical training has some value, yan, amen. Totoo naman yan, diba? Physical training, may value din yan. Spiritual training in godliness is far more important. No? Ibig sabihin, mas mahalaga pa rin, mga kapatid ko, yung tinatawag na spiritual life. Hindi lang pamumuhay physically, but mamumuhay tayo spiritually, mga kapatid. Ito essential, eternal beneficial, no? Sa paglingkod natin sa Panginoon, no? Sa pagkilos natin sa Panginoon, sa paggawa natin sa Panginoon, no? Yung paglilingkod natin ng tapat sa harapan ng Diyos. No, umiiwas tayo sa lahat ng klase ng karumihan, mga kapatid ko. Sinasanay natin yung ating sarili, mga kapatid ko, no? Na maging tinatawag na matuwid, no? Malinis sa harapan ng Diyos. Sinasanay natin yung sarili natin, mga kapatid ko, na hindi gumawa ng mga mali, ng mga kasalanan, no? Tinuturuan natin gumawa ng tama. Kaya sa prayer niyo, mahalaga din yun, no? Panginoon, turuan mo kami gumawa ng tama. Si David, mga kapatid ko, kilang-kilala sa aklat ng Biblia, mga kapatid ko, yung kanyang paglilingkod sa Lord. Pero nung siya magkasala kay Bathsheba, mga kapatid ko, yung kanyang prayer, mga kapatid, sabi niya, create in me a clean heart, O God. And renew a right spirit, no? Mga kapatid ko, nandun, mga kapatid ko, yung kanyang paglilingkod, yung kanyang pag-eagerness, mga kapatid ko, sa harapan ng Diyos. Sabi niya, restore unto me the joy of my salvation. Praise God. Kaya pati sa ating awit, no, ginagamit yan yung salita ni Haring David, mga kapatid. Kasi yung ating buhay, minsan, nawawala, nasisira, narurumihan, mga kapatid ko, no? Kaya ganun na lang sabi, mga kapatid ko ni David, restore unto me the joy of salvation. Praise God. And last na tayo, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Pagka medyo last na, medyo na gumagaan na yung pakiramdam eh. Naalala ko si Brother Ruel. Okay na ako. Hindi ko, ikaw na. Hindi ko pagpapawisan na ito sa susunod na training niya. Praise God. Mukhang ready na si Brother si Elder Nico. Oh. Amen. Praise God. 2 Thessalonians chapter 2, verse 12. So that you will be condemned, no? Who will not believe the truth but delight in the wickedness. Minsan ganun, no? Kaya sabi nito, parurusahan ang lahat ng ayaw tumanggap sa katotohanan. Darating ang araw, mga kapatid ko. Talagang ayaw tumanggap ng katotohanan. Maraming ayaw tumanggap ng katotohanan. They don't like the truth. Mas gusto nila yung truth. Mas gusto nila yung mga kapatid ko magpakasaya sa kasamaan. No? Yan yun. Hindi nga tayo napuno rito, mga kapatid ko. No? Pero siguro kung tayo magkakaroon dito ng ayuda, pamimigay, o magkakaroon tayo ng party rito at mayroong mga tinatawag na malamig dyan, baka hanggang labas pila, mga kapatid. No? Totoo naman yan pagdating sa gawain ng Panginoon. No? Naalala ko nga, pag mayroong minsan yung mga crusade, yung nangangaral sa daan, yung pag night yan, no? Minsan nangangaral, konti lang yung nakikinig eh. Ang daming upuan, walang laman eh. Mga bata lang yung mga nakaupo eh. Mga kapatid ko, no? Pero pagdating ng tinatawag na yung party, nagpa-party si Mayor, punong-puno eh. Mga kapatid ko, no? Ganun, mas gusto. Maraming tatanggap sa mga kapatid ko. Yung mga maling katuruan. Kaya nga, alam niyo mga kapatid, no? Kaya, sa huling panahon, talagang
wala talagang pagkakaisa, kapatid ko. Sinabi naman yan, Panginoon, walang pagkakaisa. Bakit? Marami kasi ayaw ng totoo. Ayaw ng katotohanan. Lalayo nga. Mag-iisa, mananampalataya. Sabi ng Panginoong Hesus, no? Pag-ibig nila mawawala. Lalayo sila sa gawain ng Panginoon. Bigay natin sa Diyos yung papuri, mga kapatid ko. No? Sabi rito, final message. Hebrews 9, nabanggit ko kanina, Hebrews 9:27, just was one people are destined to die once. No? Isa sa katotohanan, mga kapatid. Pag namatay ka, isang beses lang. Hindi na mabubuhay ulit. Kinamatay ka, hindi ka muna magsisi. Dahil mabubuhay ka ulit. Hindi. Isa lang, mga kapatid ko. No? Pagkatapos noon, ay harap ka na sa, you will face the judgment. Pero sabi ng Panginoon sa Kristo, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father to me. Kaya kailangan natin ng Panginoong Hesus, mga kapatid ko, sa paraan na nais niya, mga kapatid ko. No? Sabi niya, ako ang daan. Walang ibang katotohanan. Walang ibang totoo, mga kapatid ko, sa Kanya. Siya yung pinakatotoo, siya yung pinakatunay, siya yung pinakatama, mga kapatid ko. Hindi tayo magkakamali, mga kapatid ko, hindi tayo maliligaw kung ang ating Panginoong Hesus ang ating paniniwalaan. Praise God. Bago ko tawagan ng UPM, mga kapatid, let's all stand. Praise God. Glory to God. Tayong lahat tayo mukat manalangin sa Lord. Maraming salamat, Lord, sa kabutihan nyo, sa biyaya nyo, sa salita nyo, Panginoon namin narinig. Purihin po kayo, di kayo nagbabago kailanman. Salamat po ng marami. Tinataas ka po namin. Dinadakila ka namin. Huwag mo hayaan ang salita mo, Panginoon, ay manakaw ng kaaway o makuha ng kaaway, Panginoon. O man deceiving spirit or doctrine of demons, Panginoon. Or deceiving spirit, Lord. But let the light shine on us, Panginoon. Let Jesus, hallelujah, let His word shine on us, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po. Ang lahat ng papuri at kadakilaan pa sa salamat ay sa iyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Amen.